Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo kabuot mahimong akong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon ug pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang gustong muluwas sa iyang kaugalingon nga kinabuhi ngawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. May makuha ba ang tao nga maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag sa tao aron magbawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, unya balusan niya ang tagsa-tagsa kanila sumala sa ilang nabuhat. Hinumdumi kini, ani ay pipila dinhi nga dili pa matay hangtod makita nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Maigsoon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. All magtep. Maayong gabi, maigsoon. Salamat ta sa Diyos. Kaning atong Ebanghelyo naghisgot mahitungod sa pagpasaan o puros. Pero ato pong tanawon nga dili pud siya literal nga atong pasaanon, kundi dunay mga responsibilidad nga angay natong kabuton. So dinhi naay gipasabot ani nga mga puong sa atong Ebanghelyo nga muantos kay ang tuyo gud sa cross nga atong ipapas-an sa Ginoo dili literal nga balapag, kundi ang atong mga responsibilidad kung atong kakuhan diya sa ato ang tinabuhi mga kaigsunan. Kanang sama nga wala may tao nga mo masantos kung dili siya moantos. So ang gipasabot sa Ginoo nga pag-antos sa Ebanghelyo mao nga atong espirituhanong pag-antos. So tingali na daghang matang nga atong antuson sa atong kinabuhi. Personally sa ato kinabuhi na atay antuson o sa mosunod sa Ginoo kinahanglan nga ako'y antuson. Panangitan ani primiting
muantos ka man, wanhi. Yan na. Kanang musimba ta, muantos ta kay aron ta maka simba kay ug dita muantos dita makaabot simbahan. Ako nang naugsimbahan na doon naungas ni kong tuhod kay nagdali kung makasimba alas 6, naungas naman ko na ino kasimba. Muna itong nakita nga experience nga unsa man di ay gining pagsunod sa Ginoo na ay mga pagsunod nga lisod na itong sundon ang iyang pabuhat, pero masunod na to pinagay sa itong buhaton mga pagantos o mga kasakitan. Ang akong i-share ninyo ron, balik ko na to kay aron ta nga aware kayo ta kining bahin sa Bible. Ang atong isgutan din mo nang gitawag na to hermeneutics. Kay usahay kini pagbasa na to Bible di ta makasabot dayon sa gipasabot diha sa mo tang akong isgutan bitaw nga katong Panginoon sa Mateo 16:24 nga mga tunggot mo sunod akong tinunan pa sa ano nimong cross. Dili to literal na meaning ana gitawag siya o kanang metanami nga dili literal nga pagpasan kundi pahinungod kang Kristo pagantos mao na meaning og kahulugan. Naunsa man kining hermeneutics? Ang hermeneutic usib kani ka figure of speech nga hulad pamulong sa pagtuo nato sa Biblia. Ato usab nga tuuhan ug tun-an ang bahin sa Biblia. So, maingong ligi nato nga ang pagsusay yun nato sa Bible di man kay usar ka buok daghan man. Pero naa sa Bible nga dili siya komunal kundi gitawag siya paraphrase. Ug dinha nato nasakbi ang gaday literal kay naay giupad nila dito nga paraphrase Bible nga nag-ingon Jesus died divine person. Pero sa original di ay na dili di ay. So kung imo nang tun-an gitawag siya og paraphrase nga Bible. Pananglitan sa New Testament ra kanang 27 ka libro ra di na Bible. Ang Bible naglangkob na siya sa 70 ka libro. Asa mabasa dito sa CCC 120. Nga ang Old Testament dunay 46 ka libro. Nya ang New Testament adunay 27 ka libro. So kay mo nang total abot na siya 73 plus kay na may plus na kanang Lamentaciones ug ang Salmo or kini ang sulat ni Solomon. Mao nang gitawag siya og 22 ka Bible. Pero ang langkob niya na tungod na nang gidugang mao nang 73 book. Pero dinhe sa Biblia to ning isgutan og gamay dunay gitawag nato canonical books. Maghisgot lang ko pipila niini kay aron makapadayon ta kay basig dugay ko makahuman. Kay lisod og di nato humnon ang akong topic. Kunya usa ni sa mga basic nga pagsusi nato diha sa Biblia. Mao nang gitawag nato hermeneutics. So, ang una kanang atong gibasa kini gitawag na siya canonical or Deuteronomical Bible. Naapoy Living Bible. Naapoy International Version. Naapoy Jerusalem Bible. Naasay American Bible. O daghang klase sa mga canonical books nga gitawag nato og Bible. So doon na po'y Bible nga ang Ebanghelyo ni Barabas. Nya ngano man wa man magkarga din sa tong Bible. Kay kana siya gitawag og paraphrase. Di pwede nga atong basahon din kay lahi og ang gipasabot. Nasa tay Bible nga gitawag nato kanang hubad dito sa Hamnia sa ika-186 nga siglo.
doon pas pagka-tao ni Kristo, kaunsilyo na sa mga Hudiyo. So hangan dito Jehovah. Pero usa na ka sa pag tinuod yun na to pagsusi, dili lay Jehovah. Usa ka invented name ng kung Jehovah, kung dili Yahweh or Jabi. So mo na ang gamay na to nga paraphrase. So ang Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. Kay miingon man si Kristo sa San Juan 14, 16 ug 26 nga moabot ang Espiritu Santo nga mo'y mo tudlo kaninyo sa tanan akong gisugo. So dunay gipasabot o gisugo si Kristo nga ang Espiritu Santo mo'y mugiya o mutudlo nato. Mao nang Biblia. So ang Biblia tulo ka haligi. Unsa man haligi? Ang Biblia, ang tradisyon, ug ang magisterium. Nya ang ngalan ng magisterium niya mao nang simbahan. So, dinhi masabot nato nga di mahimo nga ang Biblia makuwang. Kinahanglan siya laan ang tulo mga kaigsunan. Unya diha sa San Juan 21, 25 nangingon diha nga kung isuwat pa ang tanang mga milagro ni Kristo sa Biblia or libro, bisan ang tibuok kalibutan dili maigo nga sudlan niini. So diha sa Efeso 3 bersikulo 10 gihisgutan usab na hastas maghatag authority sa pagkagubot o kaguliyang sa grupo sa simbahan. Diya sa Mateo 18:17, luna mo'y kagubot dala sa iglesia o simbahan. Kay arong mahusay mo dito sa inyong elder. Diya sa buhat 8, onya 28 ngadto 32 na ang pagbasa og Bible linamdagan sa Espiritu Santo. Nganuan kadtong Yunoko nga nagsakay og karwahe nga sekretaryo sa reyna sa Canlace. Giingnan si Felipe sa Espiritu Santo. Felipe, adtuha ka ng tao. Kana literal na ha? Literal business na. Pangutan-a o nahibalo ba siyang ibasa. So mingon ang Piliping apostol nga sige. Pagadto yang ipungutan na, sir, nakasabot pa ka sa imong ibasa. Mingon si Felipe, aw ang Yunoko nga, wa may mutudlo nako, mo nang dili ko kasabot. Tudloe ko. Gitudloan siyang Felipe, pagkadihan tubig, mingon siya nga, naay tubig, bunyagi ko. O nakasabot ang Yunoko, o gisakmit si Felipe sa Espiritu Santo. Bisan sa unsa, o nga, kitang Katoliko, dili kita angay manaway sa atong mga sirer nga Katolik bisig kabalo ba ta? Gawa sa Protestante kaya ang ila atake man. Kung kita mo tambong nagi panahon nga murag butingkag tundunggan kaya ang ilang gisulti sukwahi sa lintungan ay sa Bible. O pananglitan, larawan. Sukwahi man na kaya ang larawan nila man tang atake ko niya ng larawan nga Katoliko mo hinungdan, nagsimba nila Diyos, kaya larawan eh. Supay na sa, padung sa Bible, kanang padulngan ba? Pagpanaw sa Bible, di na mao kay, ang gipasabot diha, mao man kadtong mga larawan nga giisip nga mga Diyos. Pero sa mga santos, kay gipabuhat mas Diyos mismo. Amen. So din na sa, nagalain-lain nga kinaadman gasa o gahom kana sa pagbansay nga gitawag nato og hermeneutics. Munsa na mo pa lambo sa mga lain-laing hubad o pinulungan diha sa Biblia, figure of speech sa Biblia o kana bang background Efeso 3 bersikulo 4 na ang komentaryo sa mga biblical scholar diha sa Santa Iglesia Katolika angay po natong dawaton og tuuhan. Number 1, sentido literal.
So dunay literal nga pagsabot niya na. Mao gani harong di ko ninyo mabayas, niyo ko na dili literal ng pagpasabot din na dunay mga meaning ug ang pagsabot diya sa Bible. So mo nang katong pagsugod sa gospel nga katong buot mosulod na to pasana ang cross nimo. Unya pangutana, literalon ba nato magsabot? Dili. Nga naman duna siya'y gitawag og hermeneutics. Duna siya'y linain ug linangkob nga mga huna-huna niana. Naunsa man? Personal nga atong una-unaon natay mga suliran, krus gyapon na. Krus. Natay mga pagantos, krus gyapon na ang meaning. Dinhe sa number 1, sentido literal, mabasa nimo sa Exodo 12:21. Litra por litra ang pagpasabot niini nga ang karnero ilawon. Si Kristo ginganlan sa karnero. Ang problema niyo anak, makabasa mo sa YouTube, ako pinangibutang sa Alejandro nga YouTube dito sa Ulipor. Pero ako na nangitag po dito sa Ulipor. Sunod, ikaduha, sentido tipiko. Diya sa Exodo 12, unya versikulo 3. Ug naapoy hubad ug tukma niya na mao sa Hebrehanon 9:14 o 15. Na diya gyud sa San Juan 1:36 kabahin ka na sa nasulat gitawag siya contextual. Kana atong ibasa unsa may meaning na contextual na kanang iyang paragraph pa usa ka paragraph dili kay tekstura contextual kanang para gospel ba sa daily gospel. So ingon ana no ikatulo sentido historiko na unsa man nato nas Mateo 1:16 ngadto na jud sa 25 ug imo nang langkubon. Na unsa man ning historiko? Kasaysayan. Kay mao na ang meaning. Naasa mabasa sa Biblia nga kinahanglan ta kasaysayan. Dunay tulo ato mabasa. Una kanang Hoob 8:8. Basahan niyo ang kasaysayan. Kaalam 8:8. Basahan niyo ang kasaysayan. Naa sa Isaias 41:4. Kasaysayan gihapon ang gisgutan. Sa ato pa kaning ato so wa pa mapurma ang Biblia, kasaysayan na o gitawag na sa atong simbahan og apostolic tradition or tradition mga kaigsunan. Nasa babasa nimo sa San Lucas 3:23. Nasa Deuteronomio 25:5 dili masabtan niini ang uban. So di kita kasabot kung di ta magtuon ug di ta magsusi ug di punta mangutana. So mao na nga kanang kalubihan dapat jud ta natay study diya. Kay daghan tao din nga angay gyud ta moapil labi na sa tong mga batanon. So kuan naman na. Ako may schedule din ang tuson gyud nako bahala maglakaw ko. Kay sa una mao man akong buhat paglakaw ra man mo sakyanan. Karon na yung motor, tingali yung motor, huwag gasolina, di maglakaw, para di magkaserbisyo ta. So, muna, no? Ikaw pat, gitawag sa sentido contextual. Amo ba to? Sa ba to? Sentido historiko ba? Kini contextual ni, di pasabot sama sa gospel na itong ibasa karon Mateo 16:24-28. Muna ang langkob siya. Gitawag na siya contextual. Babasa nimo sa San Mateo 10:34 ngadto 36. Babasa nimo sa San Lucas 12:51. Ug kadto magkopya mo. Ako lang hinay-nayon. Ug kadto sa Isaias 9:6 nga ang gipasabot niya na mao mas Kristo, di man ang amahan. Kay siya pa buy gisugo, siya pa buy muadto. Dili, si Kristo ang ipasabot na ng Isaias kay namay ni mangutana na nakasuway mo ko na pangutana nga dili na ang amahan lang kundi si Kristo na mo nahimong amahan.
Ug ang amahan si Kristo ra na. Di na amahan. Siya ra ang amahan, siya ra pud ang anak. Siya ra pud ang Espiritu Santo. Wala udi ka katubagan adi, hanging na. So hinali hinayon pud mo pagtubag. Lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi pud ang Espiritu Santo. Natay topic ka mutukma ug muhaom pud ni ana. Amen. So kana bang linangkob nga pagsulti o pagsulat nga walay pagkigdait o kinatibuk-an diha sa kasulatan. May gabi Terlia. So, mao na mga kaigsunan. Pero ninaot po kung inyo timanan kay mangutana po ninyo nyo. Sige kog lecture rin ba niya? Di ko mo kada mangutana sad mo kaya ron mo kung mahibaw o kunsa nang inyo pagpangutana pagsuway ba nako nga ako makatubag o kanang pagpaklare. Kay dunay tulo ka klase pangutana ha. Dunay pangutana nga gusto kasayuran, dunay pangutana nga pagsuway sa speaker o kantigo babutubag. Manang moingon ko ninyo nga ayaw lang pangutana aglisod kay ron masayon ko pagtubag. Ikalima, sentido progresibo. Nga mabasa na to sa Exodo 21:34 o Mateo 5:39 o sa Leviticus 17:11 o sa Hebrewanon 9:13 o 14 sa daan nga pagtulunan sa daang tugon gipalambo sa bag-ong tugon. Sa na pagpalambo gibitad, gihikad. Yan na ba? Example sa pagbuhat sa Bible pagsugod di suwat naman Spanish sa mananap or kadtong 100 feet nga scroll gisuwat ra siya dito. Naunya kini pagsuwat giun sa mato pagsuwat di badlist na to panit sa kini ang puthaw ng tilalingsan ba mo to ilang isuwat nga mabasa nimo sa 19:23 o 24 puthaw nga tilalingsan gitawag siya sa Romano og sip stilos or sipir. Ang atong sipir is batunisan man itong sipir. So na po sipir kayong lingwahe nga gikan sa Hebro. Ana ba? So, murag lisod pero kung di kita makasabot, problema kita kung saan ako na paggubat, pagsabot. So, progresibo, pagpalambo niya ang pikas at timana o ano ba? Ranglitan, usag sample na taan ang pikas naong niya ipabali ang pikas. Pero sa Old Testament, dumtanay mo ngipon o ngipon. Ana ba? Pero sa pagpalambo na sa bagong tugon, higubaon ang kaaway. Away, gubat na lang. No? So balik ta. Sa ikaonom, ang ikaonom gitawag siya og simile. Ang simile nga mabasa nimo diha sa Mateo Mateo 7:24 ngadto 27. Unsa na panagtandi sa sama pareha o ingon pagtuo sa mas bato kaligon sa mas balay nagitukod dito sa bato. Unsa man to gipasabot? Gipatukod sa bato. Nga naman, pag abot sa may nga na ni, di siya mabanlas, kanabang di magkabantay, mamunang bahay ligo na mas bato, gibutang ng simituhon. Jadi, yung makaro, mga bali na lang haligi, di ba? Basta kay ligon. Nganong sama man na, nagsama man. So, paparagtandi, ang imong pagtuo sa magbato, di magaro. Sama nga, balas, mapukan na siya, kay huyang man nga pagatukod. Sunod gisgutan kining ang sambingay o parabola. Parable sa English. Parabola. So ang parabola naghisgot kini diha sa San Mateo 13:3-8. Mao kini ang tinaas nga simile. Tanawa naanay komentaryo pero ug ako yung isuwat tanan din hino. Kani ako kanang short kuan ba?
kanang dinali kay gato nita sa dugay mangman. So naay pasabot jud niya na. So ikawalo ang metaphor. Unsa may metaphor? Mabasa nimo diha sa Mateo 5 bersikulo 14. Ang panagtandi sa duha sa duha ka butang o duha ka pulong nga managsama ra pero mao ray tumong ba kay daghan manggong kana Brother Rudy Recasa ang iyang sabungon ba ang Bible ba nya iyang ingon di ba nagsumpaki man yan na ba pero kita makahimo ta niya na kay sumpaki papananglitan si Kristo wala putlik buhok tawgon og Nazareno pero dito sa maghukom ang tawgog Nazareno pero mamintig buhok nya mao man sa Kristo so managsama pero di man to si Kristo o ganang lang gihapon Nazareno o di ba dako tabutono ng gianan na bitaw kanang mga awag jud kasuon mo gusto ka mo katon ba so mana metaphor sunod ikasiyam ang allegory kanang allegory naa sa Isaiah 5:1-8 ang tinaas nga metaphor doon na say lain na sang figure of speech nga gipasabot niya na daghan mas Biblia nga figure of speech nga wani namang gali ang ako mga topic ana na gitawag din nga ang mga bato magpakpak. Ngayon sa mo kuno na pagkasulti ha. Na bagoy bato mamakpak. O sa Lucas 1:40 o Lucas 19 ba? Ngadto 41 na dito man to sila si Jesus sa padung Jerusalem ba. Di ba ang mga apostolos nagsige bag usana. Nagdaig man sila sa Ginoo. Kung ang nahitabo adto kay ang mga tao gisabaan man, giingnan hilom man ang imong mga tinunan kay saba kayo. Parang brajon. Ingos Kristo, imo na pahilomon. Minggit ang bato. Nasa pagsinggit bato may baba. Ha? So doon ay lahom nga termino nga gipasabot sa Bible. So na po meta nami. Kani meta nami si Kristo nagsulti ani guba ninyo ning templo kay ako ning babangonon sa katuo ka adlaw. Kinsa may gipasabotan na? Parehapos Panginoon nga Consagrar Spano Pino. Parehara na, disim. Kini akong lawas. O kan-an ninyo ni. Mao sa ning ipasabot ni Kristo. Guba ni patya ko. Kay sto kadlaw ako ni babanhaon. Na mao nang dakong problema ug adto kas gayud literal. Kagayud literal mamatay ang Dios ni Kristo. Kinsa may mabanhaw niya? Nya gawas pa na musabot jud kag sambod kay ang Kristong Diyos namatay, tulo man ka Diyos, usa man ka Diyos, tulo ka persona. Ama na anak, ay patay tulo. Ay mo nang gitawag og heretical na nga pagsabot. Kanang metonymy sa may lain ka pasabot. Kanang Holy Week, di ba sa Sabado Santo, musinggit mo ng pare. Kini ang krus ni Kristo. Lumasa po maminaw, nangatong siguro mo na ni Sabado Santo. Di ba? Primero na. Sunod na ang gisulti na kini ang kahayag. Kalitog siga, di ba? O ang nambog sa Sabado Santo mga tugong kaya nagbubog bigtit. Bitaw. So, mo na igisawag og matinomy. Pero ang ipahinungdan na si Kristo. Si Kristo. Ronaldo, kaya ba Ronaldo ani? Di ba Ronaldo ani? Di ka unsi. Ang sinikloke. Ang sinikloke nagpasabot diya sa Mateo 16:17.
ang kinatibukan nga pagsabot ni Pedro. Kung sa mga itabuan eh. Mas Pedro, pangutan naman sa Kristo. Kinsa magigo? Pedro, kinsa magiugo? Niyon siya nga, ang ikaw, may gabi, mingon na, ikaw, mao ang anak sa Diyos. Kani murag mabusog tani kay dalag ka. Pakpakan na ito ang nawahi. Pakpakan na ito lang. With the Lord. Amat. Mabadayon ng kudiri ha. Sa atong gamay naman ang hapit na maman. Ani ka sa 12. Unsi mo to. Adili, unsi pa. Ang sinik duke. Ang ama mo to. Sinik duke. Ang sinik duke, ang kinatibukan nga gipasabot niya na mao si Pedro. Nimbaw sang Ginoo ba? Nga kanang imong una-una, dili una-una sa tao, kung dili sa akong amahan. Mao na gipasabot. Ika-12, ang language appearance. Unsa may language appearance? Kining language appearance dinhi na tumabasa sa mga lodabi or magbabalak. Oh, mababalak o kaning writer. Kanang lodabi ba? Kanang lodabi. Kini mga writer, kantigo na sila mo dito. Aning kanang imong gisulti bay, language appearance man na. Di ba na? So dunay kamo ka kung kamo nagmaminaw mo sa kung to kada Bernes o kanang akong time o kanang na pre-meeting, nagoy ipasabot ang language appearance pero wa ko kay bawo nga kana dahil language appearance ang akong ipasabot. Amen. Ika-13, hyperbole. Unsa man ni hyperbole? Brandon? Kana bang sa ato ning masabot daigol kana bang kakita agila nga musitew sa ibabaw nya pag-abot na bukharon bako murag ma-relate ba na ninyo di pwede na natin ipadayon kay lisod ba sa pagsabot nga ang agila kung mulupad siya musitew siya sa ibabaw pag-abot na sa ibabaw iya bukharon ng pako ug niya mangita na siya og makaon makakuha gid siya. Mao ba na atong una-una. Ug ang atong salabutan. Labi na mosulbad ang problema. Mao na ang ngana na kanang hyperbole. So ang hyperbole mao na itong mabasa sa San Juan 21:25 nga kung isuwat balik to. Kung isuwat pa ang tanang nahimong Kristo nga milagro ang kalibutan dili paigo sudlan sa iyang sinulat. Mo nay hyperbole. Nya unsa man kinahabugan. Mo tanaw ka sa katedral. Musod ba mo katedral? Musod ka sa katedral, hangan nimo diha dungod sa kalawatanan. Naay upat ka tawo imo makita kunya na ay marka. Unsa may marka? Apil na ito na-question ni Disimbre kung na mo sponsor. Inigangan ni mo, upat ka tao na, kunya na pangalan. Mateo, Marcos, Lucas, o Juan. Unsa may dagway diya ni Juan. Nga tapat. Napo ni Espinadayag. Mga upat, sila ka mananap. Pero murag mabot kabuntagan ta na ato na sikihan. So dinhi ang meaning ana mao ang pagbitag expound sa pagbilad sa pulong sa Dios. At tanawa ang iyang mensahe pagbitag expound o pagbilad sa pulong sa Dios. Imong palapdan ang pulong sa Ginoo. Nya habog kana mo nang gitawag og hyperbole. Taas nga mensahe nga diin naglingin naglimen na may laing siltihan naglimen ang kinatibuk-an niya na so mga
ganang lain tinuhan kung anang napita ingon na nimo. Ikaw brad, nagtuon kag hermeneutics. Mga man brad. Kaning San Juan 21:25 unsa may meaning ana sa hermeneutics? Imo ra nang tuksoon ba? Tukso bitaw. Pangutan na. Nga siya dia. Kay nga naman, wa siya kahibaw. Kay miyon siya nga, kuha na, hyperbole na. Aw, katoliko, di ka. Balik katoliko nga, sige, magkagpangilad dia. Oh, di ba? Yes, very easy ra. Pero, mo lagi na nga, atong angay tunan. Ika-14, gamay na lang. Ang muinisis, meiosis, ang meaning. Muisis, kay kuha na na. M-E-I-O-S-I-S. Meiosis. Meiosis. Ano bang mata languages sa itong dila? Ang Moises na sa Roma 1, o Roma 3:31. Nagpasabot kini sa pagtuo nga gisalikway. Tanawa na. Imo rang sundan. Nga kadi ba brad sa Roma 3:31 mao man ang imong pagsalikway sa pagtuo. Wa tikangkang ya. Di sa kabangon na. Mangita na sa laing lungag para nga ikaw daugan kaniya siyang pulong pero sa laktod mato di bata to nga mong kalantu kay Bernardo ang amahan kay pastor man to. Giingnan paminawa, nag-eskwela ba atong bataa o pastor, giingnan paminawa sila sa Brother John pa oy. Hastang anak niya, hitabang sa ako Kuna naulay gidagat wala na ko. Basta kay murag kalisod-isod gyud din tawo tong patugat-tugawan niya. Sige lang, kundi ba sa batabang hambog pa? Wa ba sa tabang hambog? Atol wag mga Patay na ko. ha? Uy, patay na ba? Kaluyas gino, yang kalag kalusod na ba? Yazid giyatake kay kita sa kontra nga dalalis. Ay, sus, gino. Katoliko man yan nga. Malas. Yung kalabis as ikatake. Perting di malas. Na try mi atong Naldo gyud kay kini man Gus Edmond o si Naldo. May naay tao ni Brad nga perti ng brag Bible. Sus ako. So yan ako mga try og mga pangutanang kada yun siya maipit gyud ba. Na diha may Naldo saksim gito Naldo ato. Sila si Edmond magkapuliki gyud tao siya mingon ng tao nga. Pa, ang bata lagi yung anak kay pastura mo to eskwela na yung anak. Paminawa sa Brad Joel ta pawi. Ano sa anak? Kaya magpataka naman sa yaw-yaw. Mataka naman sa istorya niya, dili haom na ba sa iyang, ang yaw-yaw atake. Na di mo na pwede ugat ka sa pangatarungan nga tinarong kay nga to, tinarong man ni. Amen. Ika-15, ang anthropomorphism. Unsa may anthropomorphism? Kanang sa Genesis, size o sa 1 Hari 15:23. Samot mo glambujo na. Dabo. Unsa may mabasa nimo ng Genesis? Ano lang tas Genesis? Ang Diyos nagbasol. Aw di mo luka kay mo pagtuo na. Kaya ang Diyos nagbasol man. Noon sa man, gipadayon man na. Ang Diyos nagbasol kay gibuhat niya ang tao. Na og Diyos siyang nagbasol, di siya ka Diyos. Di ba? Ang ngana na sa Hebro, Nakham. Minaw mo na mo sa radyo. Ang buong na Nakham. Mo ba itong 1 Hari 15:23? Kay gato Saul, gawin nga, ang Diyos nagbasol, naghimong hari si Saul. Ano ba? Ako nang si Brad Ninan, Rinan, basol kay mo uli sa tabugon ron. Aw sukod. Kaya na yung koleksyon. May pagwagutam ko yung Brad kailangan ikaw. Sunod. Ika-16, doon na lang. Parallelism. Unsa man yung parallelism? Nasa Lucas 11:40 ug sa Mateo 12:40 ang mugatan niya na mao ang milagro nga si Jonas dito sulod sa tiyan sa isda tulog ka gabi tulog ka adlaw ug ang anak sa tao
tulo ka adlaw, tulo po kagabi, tulo ka adlaw. Sa ito pa parallelism. Oh, na may laing terminus parallelism sa Tagalog, tukayo. Saan ng tukayo? Sa Cebuano. Sangay. Sangay. Abutong ta ng sangay. Oy. So parallelism, nagpasabot na siya nga kanang truthful. Tinuod nga hitabo apan dili nato masabtan. Kay ang mga apostoles ang kasabot. O sila kasabot nga si Kristo anhabog kay nga mas Kristo nga anak sa tao, tulo ka adlaw, tulo ka gabi, ilawom sa yuta. Kinahilad man, ang ubang hubad na, kinahilad man sa yuta, pero ang sayon, ilawom sa yuta, tulo ka adlaw, tulo ka gabi, ug mabanhaw si Kristo. Mo na hindi sabot mga kaigsunan. So, parallelism. Katapusan, irony. Ang irony, babasa nimo sa unang Korinto 4, so, supwahe sa nahitabo o kanang kanang gisulti ko na San Pablo ana niyo mas Pablo kamo mga dato na kamo nang abusog na may ginay-gidaan pan o sa na budbud pan murag tukmo murag giutoy ko nangon na sa kaon Gano'n kay kuan magud na kanang din na apil ba so kini Ginoo no kanang nagkaon na nagsandaan nga mo di ba itabo ni private kanila may gabi istanan okay tabagbaga lang naulahi so mo na ang pasabot sa irony ang irony mga dato na kami wala pa. Tara kuan man sa imong sahon nga ang ning irony. Kada bitong mayo munulti ana sa entablado ka kinituhan na irony man siya. Ana ba? Kinsa may irony? Kada sali. Og Espina. Sa tanang speaker dia, wa na ko, di na ko mo pilabot og lain. Kana sa ali Espina kay suod me, gawas man suod me, kauban me. Mo na moingon jud ko nga kinis bradali irony gini musulti bisa may nagapati bradali irony na siya musulti ngano meaning unsa may meaning sa irony muhatag og kadasig nimo amen ya nadasig mo maulan na ta so wala naghari na kami ug kamo mo'y mga hari o wala oo o panghinaot ug nanghinaot kami kana bang inspired. Ang inspired ba? Ito, irony na ang meaning ug ang kahulugan na na may buhok sa rayan. So, ano ba? Dahil nandoy sa kamalubig niya. Nung sang lingawan ang pudri pag-abot na pudri. Sa kalon nandoy. May signal yan cellphone. May signal cellphone. Mama ko signal na rin. So, mana mga kaigsunan. So, pasalamat sa Diyos ka. Kuan naman di setin ka buhok ning akong kuan. Pero pwede naman i-print out dito man sa akong Facebook din naman kung ma-open sa internet. Wala naman ko'y laptop. Ma-open yun dito. Ano dito akong gisuwat ang tibuhok. Kaya di seti ka topic about ani. Na ko'y daghan nga mga hermeneutics pero nawalay na. Ang uban ako nga topic mga kaigsunan niya. Nindot pang ito. Kaya ay mga butang nga atong example niining atong pagtuon, pagsusi sa Biblia mga kaigsunan. So, daghang salamat. Mayang gabi. Subscribe sa YouTube channel. Unya, i-share o follow.